Okay, mga sangkay, meron po tayong update ngayon. Biglaan lang to kasi meron pong post may inilabas na information si Vice President Sara Duterte, no? Tungkol po dito sa may mga nawawala daw pong tao, mga sangkay, doon sa Davao. So ano kaya nangyari, mga sangkay? Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? This is me, Sangkay Janjan. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto mga sangkay, wala po ako ngayon sa studio. Nandito po ako sa labas. Mga sangkay at ayun nga po, na pabigla lang tayo kasi meron pong update itong si VP Sara. Ayan po, mga sangkay. Ayon po dyan, mag-ampo alang sa nahitabong trahedya sa Davao Gulf. So may nangyari nga po, mga sangkay. Ayon po dito sa kanyang post, sabi po niya dito, ako kauban ang tanang empleyado sa opisina sa Vice Presidente. Siguro Tagalogin ko na lang, no? Kasama daw po niya ang lahat ng empleyado sa opisina sa Vice Presidente. Nagpapaabot daw po ng kanilang pananalangin, no? At kanilang kalungkutan dahil daw po sa 14 na mga taong patuloy na hinahanap hanggang sa ngayon. Doon po ito nangyari sa Davao. So, ano ang ganap doon, mga sangkay? Bakit nangyayari ito? 'Di ba? Sakay daw po ito sa MBCA Amihara nga nawala daw po doon sa Davao Gulf. Ni adtong Enero 19. So nangyari daw po ito nung January 19 pa pala, mga sangkay. Anong date na po ngayon? Nakarang araw pa pala ito. Labi na jod, lalong-lalo na daw po sa ilang mga pamilya. Okay, yung mga pamilya ng mga nag-aalala ngayon dahil nga po sa mga nawawalang tao, mga sangkay. Sabi po niya, niining panahon, ito daw po yung panahon sa kalungkutan at kawalang kasiguruduhan. Sila daw po ay umaasa sa Diyos na makapagbibigay sa kanila sa mga pamilya ito ng kalakasan at kalinawan at pag-asa. So hindi ko alam kung na-headline na po ito, mga sangkay, kasi hinahanap po kanina yung mga post, mga sangkay, sa media. Wala akong nakakita eh. Ngayon kung hindi po umikot ito sa mga chat groups, mga sangkay, di ko rin po mapapansin na may headline palang ganito. Hindi ko alam kung alam po ito ng media, pero ito po yung post ni Vice President Sara Duterte. Padayon ang among pag-ampo, sabi po dito ni VP, patuloy daw po yung kanilang pananalangin, suporta, at pananalig sa kaawaan at pagmamahal ng ating Diyos. Dahil para daw po sa lahat ng mga naapektuhan. Daghang salamat, Sara Z. Duterte. Ayan po. Official post po yan, mga sangkay. So ano po ang nangyari sa mga taong ito? Wait, check natin kung meron pa pong mga update. Ayan, may mga nag-post pala pero hindi. Kay VP Sara pa pala ito. Ayan, mga sangkay, no? Konti lamang po ang pumick up nito, pero ayun nga po, marami daw pong nawawala. 14 na mga tao ito na nawawala ngayon, mga sangkay, sa Davao Gulf. So, trahedya po ang nangyari, no? At hindi ko po alam kung ano po ang ganap dito. Magbasa-basa po tayo ng komento, mga sangkay. Sabi ng isa dito, Lord, sana walang masamang nangyari sa kanila. Praying that they are safe now. Ito po yung mga komento. Actually, more on mga mga DDS na nagko-komento, mga sangkay. Sabi naman ng isa, dapat itong inaatupag ng government, hindi yung traffic index ng EDSA, Este Davao City. Kasi mga sangkay, na pag-uusapan ngayon yung worst traffic daw po at number 1 daw po yung Davao, mga sangkay. Pero sabi nila, dapat hindi daw yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dapat
itong ano ngayon nawawala. Actually mga sangkay, hindi ko talaga siya nakakita no, sa mga balitaan. Kailangan mo lang pumunta talaga kay La VP Sara para po malaman ito. Sabi naman ng isa, suko na po ng mga bangag, Jude mga kawatan. Galit na daw po mga sangkay yung mga bangag. Bakit ganun? Ito yung ano. Sabi naman ng isa, malalo man ka ng Davao Golf. Diha bumagsak ang ang C-130. Kani adto nawa na Jude makita kay sobrang lalom. So malalim daw po yung karagatan na yun kasi dagat po yan mga sangkay. Doon po ata nangyari yung trahedya, no? At ngayon, hinahanap pa po sila. Hindi po malaman kung nasaan na po yung mga pamilya, yung pamilya nila. Hindi nila alam. Walang update mga sangkay, no? Kung nasaan itong mga taong ito. Ano ba, inanod ba sila? Buhay pa ba sila mga sangkay? So, medyo ano to medyo delikadong sitwasyon kung ano po talaga yung kalagayan ng 14 daw po ito katao ito mga sangkay. So pray for safety the 14 person, sabi ng for the 14 person, sabi ng isang nagkomento. Ay nako po. So again guys, ito po ay hinahanap ngayon mga sangkay. Sana nakasurvive po. Kung hindi man sila lahat, pero sana silang lahat nakasurvive. O kung saan lang napadpad, mga sangkay. Hindi pa po natin alam kung ano ang nangyari talaga. So, until now, hinihintay po natin yung headline ng mga balitaan. But again, 14 po na mga tao. Double check po natin. Baka mamaya meron ng update tungkol dyan. Wala pa rin talaga Wala pa rin may nag-a-update regarding po dyan, mga sangkay. So, ibig sabihin, mahinang pumikap itong mga media ngayon. Parang hindi po nila nabigyan ng atensyon itong mga nawawalang tao ngayon doon sa Davao. Davao Gulf ito mga sangkay. Ibig sabihin doon po ito sa dagat, gitna ng dagat nangyari. At nakakalungkot. Try natin i-locate mga sangkay dito sa Google. Asan ba yung Davao Gulf? Ito. Ito siya mga sangkay, gitna nga po siya ng dagat. Ayan, ito siya. Napaggigitnaan siya mga sangkay, ayan po. Napaggigitnaan po siya ng mga lugar na yan. Yan po yung Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental. So hindi nakafocus dito sa Davao City. Davao Gulf po yan mga sangkay, ayan po. Napaggigitnaan po dyan, yung malawak na karagatan na yan. So, dyan po nawawala. Diyos me, marimar. So, sana makaligtas po, no? Sana nakaligtas po sila. So, let's pray for them, mga sangkay, na naway may nakasurvive o sana nakasurvive po silang lahat, no? So, ako na po ay magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.